1 trilyong piso. Madalas, isa lang yan sa mga numero na naririnig natin. Isang salita na lumilipad sa mga balita at ulat, parang napakalayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero ano nga ba talaga ang halaga nito? Subukan nating isipin. Kung magpapatong-patong ka ng 1,000 pisong papel, aabuti nito ng taas na katumbas ng mahigit 6,000 gusali ng Philippine Arena. Kung gagastusin mo ang 1 trilyong piso sa bilis na 1,000,000 kada araw, aabutin ka ng mahigit 2,700 taon bago ito maubos. Ito ay hindi lang basta pera. Ito ay pinaghirapan natin. Ito ang buwis na binayaran ng bawat manggagawa. Ito ang buwis na binayaran ng bawat mangingisda. Ito ang buwis na binayaran ng bawat magsasaka. Ito ang buwis na binayaran ng bawat guro. Ang halagang ito ay sapat na para baguhin ang mukha ng Pilipinas. Isipin mo, ito ay kinabukasan na ninakaw. Ang nakakalungkot, ang numerong ito ay hindi gawa-gawa lang. Paano nawawala ang ganito kalaking halaga? Ang korupsyon ay hindi isang simpleng krimen. Ito ay isang komplikado at malawak na sistema. Isang makinarya na may maraming piyesa, lahat ay gumagana ng sabay-sabay para ubusin ang pondo ng bayan. Nagsisimula ito sa mga ghost project o mga proyektong nasa papel lang, pero walang aktwal na ginawa. Milyon-milyon ang inilaan para sa mga tulay na walang ilog na tinatawiran o mga kalsadang patungo sa kawalan. Ang pera ay inilalabas, pinaghahatian, at pagkatapos ay naglalaho na parang bula. Ito ay talamak, lalo na sa mga malalayong lugar na mahirap bantayan. Sunod dito ang overpricing o pagpapatong ng presyo sa mga binibili ng gobyerno. Ang isang lapis nagkakahalaga lang ng 5 piso ay pwedeng bilhin sa halagang 50 piso. Ang isang computer na 10,000 ay pwedeng iulat na nagkakahalaga ng 100,000. Ang sobrang halaga ay napupunta sa bulsa ng mga opisyal at ng kanilang mga kasabwat na supplier. Ito ang dahilan kung bakit maraming proyekto ay substandard o hindi maganda ang kalidad. Ang 1 trilyong piso ay kayang magtayo ng daan-daang libong silid-aralan, kayang magbigay ng libro, kayang magbigay ng computer, kayang magpaaral ng milyon-milyong kabataan hanggang kolehiyo. Pero saan napunta ang perang ito? Sa halip, ang ating nakikita ay ang malungkot na katotohanan. Mga batang nagsisiksikan sa isang maliit at mainit na silid-aralan umaabot sa 60 o 70 sa isang klase. Mga gurong gumagamit ng sarili nilang pera para mag-print ng modules o bumili ng chalk. Mga estudyanteng naglalakad ng ilang kilometro tumatawid ng ilog para lang makapasok sa paaralan. Ang bawat pisong ninanakaw mula sa budget ng edukasyon ay isang pangarap na ipinagkait. Ito ang pangarap ni Ana, isang batang taga-bundok gustong maging doktor pero kailangang huminto sa pag-aaral dahil walang pampaaral. Ang ninakaw na pera ay ninakaw na kinabukasan. Sa bawat sulok ng ating bansa, may kwento ng pamilyang nagdusa dahil sa bulok na sistema ng kalusugan. Isang sistemang pinilay ng korupsyon. Ang 1 trilyong piso ay sapat na para magtayo ng modernong ospital sa bawat rehiyon. Punuin ito ng mga MRI machine. Punuin ito ng mga CT scan. Punuin ito ng iba pang life-saving equipment. Saap na para magbigay ng libreng gamot para sa may cancer, para sa may kidney failure. Pero ang katotohanan ay malayo rito. Kilalanin natin si Mang Ben, isang construction worker na may sakit sa bato. Kailangan niya ng dialysis 3 beses sa isang linggo. Ang bawat session ay isang malaking kabawasan sa kanilang kakarampot na kita. Minsan, kailangan niyang laktawan ng isang session dahil wala na talaga silang pera. Ang bawat pisong ninakaw sa pondo ng kalusugan ay katumbas ng isang session ng dialysis na hindi nakuha ni Mang Ben. Ito ay katumbas ng buhay na isinakripisyo sa altar ng kasakiman. Ito ay pagpatay. Ang epekto ng korupsyon ay ramdam natin sa bawat aspeto ng serbisyo publiko. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkuha ng isang simpleng lisensya o permit ay inaabot ng ilang araw o linggo. Maliban na lang kung maglalagay ka. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kalsada ay puno ng butas kahit nakakakumpuni lang. Ito ang dahilan kung bakit ang tulong para sa mga nasalanta ng bagyo ay nabubulok na lang sa mga bodega. Ang 1 trilyong piso na nawawala ay ang langis na dapat sana'y magpapatakbo ng maayos sa makina ng gobyerno, pero sa halip ay nagiging sanhi ng pagkasira nito. Tingnan natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Tingnan natin ang kalagayan ng ating mga mangingisda. Ang pondong dapat sana ay para sa irigasyon. Ang pondong dapat sana ay para sa post-harvest facilities.
Ang pondong dapat sana ay para sa farm-to-market roads. Ganun din sa ating transportasyon. Ang pera na dapat ay para sa modernisasyon ng ating mga tren ay nawawala sa mga maanomalyang kontrata. Ang pera na dapat ay para sa modernisasyon ng ating mga bus ay nawawala sa mga maanomalyang kontrata. Ang pera na dapat ay para sa modernisasyon ng ating mga jeepney ay nawawala sa mga maanomalyang kontrata. Ang resulta, araw-araw na kalbaryo para sa milyon-milyong commuter. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng malawakang pagkawala ng tiwala at pag-asa. Ay isang patunay na kailangan nating kumilos. Narinig natin ang mga numero. Nakita natin ang mga kwento. Naramdaman natin ang bigat ng katotohanan. Ang tanong ngayon ay, ano ang ating gagawin? Ang sagot ay dapat isang malakas at nagkakaisang hindi. Ang laban na ito ay hindi laban ng ilan. Ito ay laban ng bawat Pilipinong nangangarap ng isang mas magandang bukas. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Nagsisimula ito sa pagiging mapanuri, sa pagtatanong kung saan napupunta ang ating buwis, sa pag-alam kung sino ang ating mga ibinoboto. Huwag tayong magpapadala sa mga matamis na salita. Huwag tayong magpapadala sa mga pangakong napapako. Kilalanin natin ang mga kandidatong may malinis na record. Kilalanin natin ang mga kandidatong may tunay na malasakit sa bayan. At kapag sila ay nasa pwesto na, bantayan natin sila. Ang pagkakaisa ang ating pinakamalakas na sandata. Panahon na upang isantabi ang ating mga pagkakaiba. Magkaisa sa isang layunin, lipulin ang korupsyon mula sa ugat.